Okay, mga mag-aaral, pwede bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Magandang hapon mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Bet, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 5. Kumusta kayo mga mag-aaral? At kung ganon, ang lahat ba ay handa nang matuto sa araw na ito? Mabuti naman. Bago natin simulan ang ating talakayan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating maikling pampasigla. Nabuhayan ba ang lahat? Kung ganon, mabuti naman. Maaari ko bang malaman kung ilan ang naririto at ilan ang lumiban sa klase? Mabuti, masaya ako dahil lahat kayo ay narito sa ating klase. Bigyan natin ng very good clap ang inyong mga sarili. Mga mag-aaral, may takdang aralin ba tayo kahapon? Kung ganon, pakipasa ng inyong takdang aralin dito sa ibabaw ng lamesa. Mga mag-aaral, bago natin simulan ang ating aralin, sabay-sabay nating basahin ang ating bahay patakaran na sigla. Sa letrang S, sumunod sa mga tagubilin ng guro.
Sa I naman, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Sa litrang G, gumamit ng magalang na pananalita. Sa litrang L, linisin ang paligid at umupo ng maayos. Sa litrang E naman, ayusin ang gamit at silid-aralan. Umaasa ako na ang lahat ng ito ay inyong susundin para maging matiwasay ang ating klase. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mga mag-aaral, ano ang ating napag-aralan nung nakaraang araw? Mahusay. Ano ang kahalagahan ng napag-aralan? Magaling. Mga mag-aral, dahil inyo pang naalala ang ating itinalakay noong nakaraang araw. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na dalawang larawan na nagpapakita ng masaganang kalikasan at di masaganang kalikasan. At may tanong ako tungkol sa larawan na inyong nakikita. Maliwanag ba mga mag-aaral? Ano ang inyong nakikita sa mga larawan? Magaling! Ano ang inyong nararamdaman kapag nakikita ninyo ang mga larawang ito? Magaling! Ano ang mga posibleng dahilan kung bakit nangyari ang mga sitwasyong ito? Magaling! Mahalagang dapat ay ating pangangalagaan ang ating kalikasan kasi dito tayo nabubuhay tulad na lamang sa pagsasaka at pangingisda. So ngayon, tutungo naman tayo sa pagtatalakay ng aralin. Implikasyon ng panghihiram at pangungutang sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ang pagpapautang ay maaring maging daan sa paglago ng agrikultura at pangingisda. Ang labis na pangungutang ay maaring nagdulot ng pagkakabahala at paghihirap sa pagbabayad. Upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at sa pambayad ng utang, maaring magdulot ito ng pagkasira ng kagubatan at iba pang likas na yaman. Sa ngayon, maaring talakayin ang mga isyu sa lipunan at pagpapahalaga sa kalikasan o komunidad. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang ginagalawang mundo. Mga mag-aaral, ano nga ulit ang ating tinatalakay? Magaling! Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kalikasan? Napakahusay mga mag-aaral. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 bagsak. Sa puntong ito, tutungo naman tayo sa pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo at ang bawat grupo ay bibigyan ko ng isang gawain para ipresenta sa harapan at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para maghanda. Bago natin simulan ang ating pangkatang gawain, babasahin muna natin ang pagmamarka. Sa ngayon, ito ang gawain ng pangkat 1. Magbigay ng gabay na sitwasyon o script na nagpapakita ng isang tipikal na araw ng isang pamilyang nagsasaka sa panahong pre-kolonyal. At sa pangkat 2 naman, magbigay ng graphic o organizer o chart para sa presentasyon tungkol sa mga sinaunang Pilipino. Sa pangkat 3 naman, magdisenyo ng isang poster na nagpapakita ng iba't ibang uri ng mga kagamitan na ginagamit sa pangangaso at pangingisda noong unang panahon. Sa ngayon mga bata, maaari na kayo magsimula sa inyong pangkatang gawain.
Okay, mga mag-aral, ano ang inyong natutunan tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng inyong gawain? Mahusay. Paano ninyo maiugnay ang mga kasanayan ng mga sinaunang Pilipino sa kasalukuyang panahon? Mahusay. Narapat lamang na ipagmalaki at huwag ikahiya ang ating lahi para mas mapaunlad at di makalimutan ang mga pinagmulan ng ating lahi. Mga bata, base sa inyong natutunan sa ating gawain, ano ang kahalagahan ng napag-aralan? Mahusay. Paano mo maipapakita o mapapalhalagahan ang ating pang-ekonomiyang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal? Magaling. Ngayon, meron na kayong natutunan sa pinagmulan ng ating lahi at tiyak na inyong ipagmamalaki at pahalagahan. Sa puntong ito, pipili ako ng mga mag-aaral na sasagot lamang ng tanong. Mahusay. Dahil kayo ay may natutunan sa ating aralin at ito ay magagamit nyo sa pagpapahalaga ng ating kalikasan o kaya ng ating lipunan. Sa ngayon, tutungo naman tayo sa ating pagtataya. Basahin ang pangungusap at piliin ang litra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa isang pirasong papel. Ngayon mga bata, sinong nakakuha ng 5? Mahusay. Sinong nakakuha naman ng 4? Magaling. Sino naman nakakuha ng 3? Magaling. Sino naman nakakuha ng 2? Okay, magaling. Sino naman ang nakakuha ng 1? Wala na. Napakahusay ninyong lahat mga mag-aaral. Sa ngayon mga mag-aaral, meron kayong takdang aralin. Gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa kung paano nakatutulong ang kalakalan sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Isulat ito sa inyong kwaderno. Naiintindihan ba mga mag-aaral? Okay, mahusay.